Viva po, Jesus Nazareno, aming pagpapuri, alay namin sa'yo, tingin ng dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva po, Jesus Nazareno. Tayo ngayon ay magtuon, sambahin ang Panginoon. Magdiwang tayo sa ating debosyon, purihin ang Panginoon. Viva po, Jesus Nazareno, awit at papuri, alay namin sa'yo, dinggin ng dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva po, Jesus Nazareno. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ang may gawa sa mga kaloob mong ibinibigay. Sa katauhan ni San Luis, ay pinagtambal mo ang pambihirang kalinisan ng pamumuhay at pagpapakasakit sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Pakundangan sa kanyang kagitingan at pagdalangin, matularan nawa namin siya sa pagpapakasakit, kundi man sa pambihirang buhay na sakdalinis, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, nang malaman ni Atalia, napatay na ang anak niyang si Ocasias, sinikap niyang patayin ang lahat ng kamag-anak ng hari. Ngunit si Joas na anak ni Ocasias ay naitakas ng tiya niyang si Josaba na anak ni Haring Horam at kapatid ni Ocasias. Itinago niya ito pati ang tagapag-alaga sa isang silid, kaya hindi napatay ni Atalia. Pagkatapos, dinala niya ito sa buhay, sa bahay ng Panginoon, at doon itinago 6 na taon habang si Atalia ang nagahari sa lupain. Nang 7 taon ng pamamahala ni Atalia, ipinatawag ni Joaida
ang mga pinuno ng mga Kriteo at ng mga bantay sa templo at isinama sa loob ng templo. Pinagtibay nila roon ang isang kasunduan sa pangalan ng Panginoon. Pagkatapos, iniharap sila sa anak ng hari. Sinunod ng mga pinuno ang lahat ng iniutos sa kanila ng saserdoteng si Joiada. Isinama nila kay Joiada ang kani-kanilang tauhan, pati yaong hindi nakatalagang manungkulan kung araw ng pamamahinga. At ibinigay ni Joiada sa mga kapitan ang mga kagamitan ni Haring David, ang mga sandata at pananggalang na nasa bahay ng Panginoon. At bawat kawal ay tumalaga sa kanya-kanyang lugar, nakahanda sa anumang mangyayari. Ang iba'y sa gawing timog, ang iba'y sa hilaga, sa paligid ng altar at ng tirahan ng hari. Inilabas ni Joiada ang prinsipe. Kinoronahan niya ito. Iniabot ang aklat ng kautusan. Binusan ng langis at itinalagang hari. Pagkatapos, nagpalakpakan sila at nagsigawan, "Mabuhay ang hari!" Nang marinig ni Atalia ang pagkakaingay ng mga bantay at ng mga tao, pinuntahan niya ang mga ito sa bahay ng Panginoon. Pagdating doon, nakita niyang nakatindig ang hari sa isang mataas na lugar tulad ng kinaugalian. Ang mga kapitan at ang mga taga-ihip ng trompeta ay nakatayo sa tabi nito. Ang buong bayan naman ay di magkamayaw sa galak at walang malamang gawin sa pag-ihip ng kanilang trompeta. Nang makita ito ni Atalia, sinira niya ang kanyang kasuotan at malakas na sinabi, "Ito'y isang malaking kataksilan." Iniutos ni Joiada sa mga kapitan, ilabas ang babaeng iyan at patayin pati ang sinumang susunod sa kanya. Ngunit huwag silang papatayin sa bahay ng Panginoon. Siya'y sinunggaban nila, inilabas sa daanan ng mga kabayo ng hari, papasok sa palasyo at doon pinatay. Pagkaraan noon, sinariwa ni Joiada ang tipan ng Diyos at ng mga tao. Muli niyang pinanumpa ang hari at ang mga tao na sila'y papailalim sa tipan. Ang mga tao'y nagtuloy sa templo ni Baal. Giniba nila ito at winasak, pati rebulto ni Baal. Pinatay nila sa harap ng altar si Matan, na saserdote ni Baal, at si Joiada ay nagtalaga ng mga bantay sa bahay ng Panginoon. Nagdiwang ang bayan at naging mapayapa sila mula nang patayin si Atalia sa tirahan ng hari. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pinili ng Panginoon, maging tahanan ang Siyon. Pinili ng Panginoong maging tahanan ang Siyon. Ang iyong pangako sa lingkod mong David, huwag mong babawiin. Ganito ang iyong pangakong habilin.
Isa sa anak mo ang gagawing hari upang mamahala matapos na ikaw'y pumanaw sa lupa. Pinili ng Panginoong maging tahanan ang Sion. Kung maging tapat ang mga anak mo sa bigay kong tipan, at ang mga utos ko ay igagalang, ang mga anak mo'y pawang magaharing walang katapusan. Pinili ng Panginoong maging tahanan ang Sion. Pinili ng Poon na maging tahanan ang lungsod ng Sion. Ito ang wika niya. Doon ako titira panghabang panahon. Ang magpagahari ko'y magmumula roon. Pinili ng Panginoong maging tahanan ang Sion. Sa lipi ni David, ako ay kukuha ng haring dakila upang maingatan ang pagpapatuloy ng pamamahala. Yaong kaharian niya ay uunlad at mananagana. Ang kaaway niya'y mga mapapahiya. Pinili ng Panginoong maging tahanan ang Sion. Magsitayo na po ang lahat. Hallelujah, 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 hallelujah. Mapalad ang mga dukha na tanging Diyos na lumikha, ang pag-asa at hadika ka. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Huwag kayong mag-iimpok ng kayamanan dito sa lupa. Dito'y may naninirang tanga at kalawang at may nakapapasok na magnanakaw. Sa halip, impukin ninyo ang mga kayamanan sa langit. Do'y walang naninirang tanga at kalawang at walang nakapapasok na magnanakaw. Sapagkat kung saan ang iyong kayamanan, naroon din naman ang iyong puso. Ang mga mata ang pinakailaw ng katawan, kaya't kung malinaw ang iyong mata, maliliwanagan ang buo mong katawan. Ngunit kung malabo ang iyong mata, madirimlan ang buo mong katawan. Kaya't kung ang liwanag na nasa iyo ay kadiliman pala, napakadilim niyan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiyo po muna po ang lahat. Friday ngayon, and Friday is Quiapo Day, araw ng ating debosyon sa mahal na pong Jesus Nazareno. Welcome po sa Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno. Palakpakan natin ang Panginoon. At syempre, magandang umaga sa inyong lahat. Mga kapatid, klarong-klaro ang mensahe ng ating Panginoon sa ating ebanghelyo. Huwag tayong mag-ipon
ng makamundong kayamanan, bagkus mag-ipon ng kayamanan sa langit. Ngayon, pinagdiriwang din natin ang kapistahan ni San Luis. At siya yung classic example o siya yung magandang halimbawa na pinili ang kayamanan sa langit kumpara sa kayamanan sa lupa. Si San Luis, galing siya sa mayaman at maimpluwensyang pamilya. Pero pinili niya na sundin ng Panginoon. At dahil doon, kinailangan niyang iwan ang kayamanan. Kinailangan niyang iwan ang impluwensya ng kanyang pamilya. Tapos nagkasakit pa siya sa kidney. Naghirap siya sa kanyang buhay. Naghirap siya sa kanyang kalusugan. At namatay siya ng napakaaga, 23 years old. Pero kahit namatay siya ng walang yaman, may naghintay na kayamanan sa kabilang buhay. Kahit namatay siya ng walang kalusugan na maayos, mamumuhay siya ng masaya sa piling ng Diyos. Perfect example ng sinasabi ng ating Panginoon. At kung siya yung magandang halimbawa ng pag-iimpok ng kayamanan sa langit, kabaliktaran naman niya yung ating nasa unang pagbasa, si Atalia. Kung narinig natin o sa napakinggan nating unang pagbasa, narinig natin kung papaanong si Atalia ay humawak, nag-hold on, kumapit sa kapangyarihan ng pagiging reyna. At yung background ng story na ito, pinapatay niya yung mga kamag-anak nila. Pinapatay niya yung mga kamag-anak ng kanyang asawa para wala ng ibang magmana ng kaharian, kundi siya na lang. So imagine kung gaano kasama ang taong ito. But at the end, nakita natin, narinig natin na kahit anong kapit niya sa kayamanan, kahit anong kapit niya sa kapangyarihan, lahat ng iyon nawala din. Dahil nag-aklas ang bayan ng Israel at nagkaroon ng panibagong hari. Mga kapatid, sabi ng ating Panginoon, kung nasaan ang iyong puso, nandoon din ang iyong kayamanan. O kung nasaan ang iyong kayamanan, naroon din ang iyong puso. Usually, pag sinabi nating kayamanan, ito yung mga bagay na itinuturing natin na mahalaga sa buhay natin. At kung tatanungin natin ang isa't isa, malamang iba-iba yung sagot natin. Kung tatanungin natin na kung ano ang kayamanan sa buhay natin. Diba, kung ang isang nanay ang iyong tatanungin, ang sasabihin niyan, ang kayamanan niya ay ang kanyang mga anak. At kung ang isang taong mayaman naman, siguro ang tatanungin natin, pwedeng makarinig tayo na ang kayamanan niya ay ang kanyang mga negosyo, ang kanyang mga ari-arian. Ibig sabihin, iba't iba yung mga bagay na itinuturing natin na kayamanan. Iba't iba yung mga bagay na itinuturing natin na mahalaga. And usually, kapag kayong mga bagay o pag ang isang bagay tinuturing natin na mahalaga, malamang iniipon natin yan. Kaya kung tinuturing natin na mahalaga ang pagkakaroon ng kaibigan, nag-iipon tayo ng kaibigan. Kung tinuturing natin na mahalaga ang pera, tinuturing natin na kayamanan ang pera, malamang mag-ipon tayo ng maraming pera. Pero pinapaalalahanan tayo ng ating Panginoon, huwag mag-ipon ng kayamanan dito sa lupa, kundi mag-ipon ng kayamanan para sa langit. Dahil doon, hindi masisira ang kayamanan. Pero ano yung kayamanan na yun na sinasabi ng ating Panginoon? Walang iba, kundi ang paggawa ng mabuti. Walang iba, kundi ang paggawa ng kung ano ang mabuti sa ating kapwa. Ibig sabihin ba nun, kailangan tambakan natin yung buhay natin, ang mabubuting bagay, kahit na minsan ayaw na natin? Ibig sabihin ba nun, gawa lang tayo ng gawa ng mabuti para makagawa tayo ng maraming kayamanan sa langit?
Ibig sabihin ba nun, kahit na pagod na tayo, gawa pa rin ang gawa ng mabuti para lang meron tayong secured na kayamanan sa langit? Mga kapatid, it's a both yes and no. Oo, kailangan nating mag-ipon ng kayamanan sa langit sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti. Pero no din, hindi rin. Bakit? Dahil ang sinasabi ng ating Panginoon ay hindi lang naman yung punuin natin ng punuin ng kabutihan ng ating buhay, pero ang ibig sabihin kasi ng pag-iipon ng kayamanan sa langit ay ang pagpapalalim ng ating pananampalataya at pagmamahal sa Diyos. Kasi sa isang taong nananampalataya, bunga na lang yung paggawa ng mabuti. Sa isang taong may pagmamahal sa Diyos at sa kapwa, bunga na lang ang paggawa ng mabuti sa kapwa. Bunga na lang ito ng pananampalataya. At ang pananampalatayang ito ay yung nagsisilbing liwanag sa ating buhay. Kaya nga sinasabi ng ating Panginoon, ikinukumpara niya o sinasabi niya ang tungkol sa ating mata. Ng ating mata ang nagbibigay ng liwanag sa atin. Kung malabo ang mata, malabo ang paningin, di natin makikita ang daan. Pero sinabi ng ating Panginoon na kung kadiliman ang nagbibigay ng liwanag sa ating buhay, aba, napakadilim niyan. Nang ibig sabihin, ano ba ang nagbibigay ng direksyon sa ating buhay? Ano ba yung nagbibigay ng liwanag sa ating buhay? Nang ibig sabihin, kung ang nagbibigay ng direksyon sa ating buhay ay material na bagay, pera, kapangyarihan, kasalanan, ibig sabihin, nasa madilim nga tayo. Pero kung ang nagbibigay ng liwanag sa ating buhay ay ang malasakit sa kapwa, pagmamahal sa Diyos, paggawa ng mabuti, ibig sabihin, may liwanag ang ating buhay. Kaya nga ang sinasabi sa atin mga kapatid, ang paggawa o pag-iipon ng kabutihan, pag-iipon ng kayamanan sa langit ay hindi lamang paggawa ng mabuti. Hindi lamang sa kung ano ang ginagawa natin. Pero ang pag-iipon ng kayamanan sa langit ay tungkol din sa kung ano tayo, sa kung sino tayo. At tayo ay mga Kristiyano. Dahil sa isang tunay na Kristiyano, ang isang tunay na Kristiyano ay hindi lang sa paggawa, sa pagtambak ng kabutihan sa kanyang buhay. Sa tunay na Kristiyano, ang paggawa ng mabuti ay bunga ng pananampalataya na nagsisilbing liwanag ng kanyang buhay. Kaya sa tunay na Kristiyano, gustuhin man niya o hindi, makakagawa siya, makakaipon siya ng kayamanan sa langit. Kung ang liwanag ng kanyang buhay, kung ang nagtuturo ng direksyon ng kanyang buhay ay ang pagmamahal sa Diyos at sa kapwa. Dahil sa tunay na Kristiyano, ang pag-iipon ng kayamanan sa langit, ang paggawa ng mabuti ay bunga ng liwanag ng kanyang pananampalataya. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, hinahamon tayo ni Jesus na mag-ipon ng kayamanan sa langit kaysa kayamanan sa lupa. Ituon natin ang ating puso sa kalangitan, sa ating panalangin. Sa bawat panalangin ng ating itutugon, Panginoon, maghari ka sa aming mga puso. Panginoon, maghari ka sa aming mga puso. Ang simbahan, naway gawing malaya ang mga kalalakihan at kababaihan sa pagkaalipin sa materialismo, sa pamamagitan ng pagtuturo sa kanila ng mga bagay na pinahahalagahan ng kaharian ng Diyos.
Manalangin tayo. Panginoon, maghari ka sa aming mga puso. Ang mga politiko at lingkod pang mamamayan naway magsimula ng mga programa at proyekto sa kabuuang pag-unlad ng lipunan at kanilang mga nasasakupan. Manalangin tayo. Panginoon, maghari ka sa aming mga puso. Ang mga taong pinagkatiwalaan ng higit na kayamanan, naway mapagtanto ang kanilang katayuan bilang mga tagapangalaga lamang at hindi mga lubos na nagmamay-ari ng mga biyayang kanilang angkin. Manalangin tayo. Panginoon, maghari ka sa aming mga puso. Ang mga pinagkaitan ng mga bagay sa mundong ito, naway mapagtanto ang kagandahan ng pagtutuo ng kanilang puso sa makalangit na kayamanan. Manalangin tayo. Panginoon, maghari ka sa aming mga puso. Ang mga nagdusa at namatay sa pananampalataya, naway umani ng makalangit na gantimpala. Manalangin tayo. Panginoon, maghari ka sa aming mga puso. Ama naming nasa langit, hindi nagbabago o kumukupas ang iyong pag-ibig sa amin. Bigyan mo kami ng lakas at tapang na lumakad sa iyong presensya sa araw-araw ng aming buhay. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Jesus Nazareno, alak ka tinapay sa tanan, pinagbibigay buhay, biyayang kaloob mo ay aming inangalay, aming ining pagpapalat, buhay na dalisay. Pagpapalat, buhay na dalisay. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, gawin mo kaming makadulog katulad ni San Luis na nararamtang lagi ng kadalisayan para sa piging mong banal, upang sa aming pakikinabang kami lalong managana sa kayamanan ng iyong pagmamahal sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon, ngayon ikinagagalak naming may mga banal na tao na nagtalaga ng sarili sa anak mong si Jesucristo.
upang ipamalas nila ang paghahari mo at maakit ang kapwa na manalig sa iyo. Ngayon sa aming ibinigay ng iyong anak na minamahal, ang kabanalang iyong taglay at hangad mong kamtin ng tanan. Ito ang pinanggagalingan aming ngayong nalilingon. Dito mo rin nais na kami makarating at humantong. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, na puno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, tinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Santo Papa
at ni Jose na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kanyang kabiyak ng puso si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista, San Luis, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Amalangin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng salangit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian, at ang kapangyarihan, at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa
ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilud po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi po ng pari o ng lay ministers ng katawan ni Kristo, at isubo po agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o ng lay ministers. Sumunod po tayo at maraming salamat po. Jesus Nazareno, salamat po sa pag-ibig mo. Ang buhay mo'y iningalay, sa pusay namatay, upang kami ay mabuhay. Poong Jesus Nazareno, patawad po sa mga kasalanan ko. Ang buhay ko'y iaalay, ang lahat ay ibibigay, puso ko'y sa'yo lamang habang buhay. Poong Jesus Nazareno, kay buti mo, sa hirap at dusa ika'y kasama ko. Ang samot dasal sana'y pakinggan mo, nang mapawi ng mga paghihirap ko. Poong Jesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nadarama ko.
ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na pong Jesus Nazareno. Oh, Jesus Nazareno, kalugdan po ninyo itong kahilingan ko. Mabuhay ng mapayapa, ilayo sa lahat ng masama, kaawaan niyo po kami umaasa. O Jesus Nazareno, paglubayan niyo po't nawat kabayan ako, iligtas sa kapahamakan at iyak na kamatayan. Huwag po ninyo kami pababayaan. Buong Jesus Nazareno, kay buti mo, sa hirap at usay kay kasama ko. Ang samot dasal sana'y pakinggan mo, nang mapawin ng mga paghihirap ko. Buong Jesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nadarama ko. Ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na pong Jesus Nazareno. Mahal na pong Jesus Nazareno. Announcement. Sa June 24 po, araw ng Lunes, ang dakilang kapistahan ng pagsilang ni San Juan Bautista. Ang oras po ng ating mga misa sa araw na iyon ay katulad po ng linggo. At ang ating Fiesta Mass ay sa ganap na ika-12:15 ng tanghali na pamumunuan po ng kanyang kabunyian, Jose Cardinal Advincula, Arsobispo po ng Maynila. Ipinagbibigay alam po sa lahat, lalo na sa mga ministry at organization, HDN, mga samahan o grupo ng ating simbahan, na ang ating karakol ay gaganapin po sa ika-3 ng hapon na iikot po sa paligid ng simbahan at ang maringal na prosesyon ay sa ganap na ika-4 ng hapon. Ang lahat po ay inaanyayahan sa mga gawaing ito ng ating kapistahan. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahen ni Jesus Nazareno. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Parish Finance Office. At ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Mga paalala po sa mga nagsisimba. Pagkatapos po ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan lamang po ang lahat na manatili lamang muna po sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang po ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami iyong pinapagsalo sa pagkain ng mga anghel, ay gawin mo makapamuhay sa pagkauliran ni San Luis, sa pagtanaw lagi ng utang na loob sa iyong kadakilaan, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw lamang ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan at pag-ibig ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba namin, iniwin mo namin, parang mo ang aming buhay at kantasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iniwalhati namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,